Simulan natin yung taon na to ng puro healthy yung ating kinakain. Siyempre kung minsan meron din naman tayong cheat day. Pero hindi naman pag sinabing cheat day, lalaklakan na lang ng kung ano-anong gusto mong kainin. Dahil nga sa humarap tayo sa napakaraming pagsubok noong nakaraang taong 2024, haharapin na naman natin ang napakaraming pagsubok ngayong 2025. Let's go! Sa kabilangan ng pagkain natin ng puro matataba, matatamis, mga masarsang pagkain, heto na nga at dito nga tayo mag-uumpisa ngayong taon na to. Sa pagluluto ng mga masasarap, masusustansyang pagkain na kung saan ay mas kailangan ng ating mga katawan. Dahil nga sa mataas pa rin ang presyo ng isda ngayon, katulad ng aking binili sa pangalan pa lang ay siguradong mataas na. Ito nga pala yung salay ginto na tinatawag. 400 ang 1 kilo. Gagamit ako dito ng kamyas o kalamyas kung tawagin sa ibang lugar. Lilinisin ko lang ito at aalisin ko na rin yung kanyang mga pinanggalingan ng tangkay sa puno. Tapos maghihiwa na tayo ng ating mga gagamitin sangkap. Meron ako ditong 4 na kamatis na kung saan mataas pa rin ang presyo hanggang ngayon. Salamat po sa lahat ng nanonood sa oras na ito. Ito nga yung ating nahugasan na kamyas. Ang gagawin natin dito, hihiwain lang natin to sa gitna. Mas gusto ko kasi yung napipil ko talaga yung asim ng kamyas. Sa totoo nga lang, pag itong kamyas ay sinasahog ko sa ulam, halos ito na nga lang yung aking naiuulam at hindi ko na nga napapansin yung karne o kaya yung isda. Ang sarap naman kasi niyan pag lumambot at nasa sabaw na. Gagamit din tayo dito ng sibuyas at luya. So ngayon naman ay dadako na tayo sa ating pagluluto. Ilalatag ko muna dito sa ating kawali na wala pang apoy yung kalahati ng ating kamyas. Ganon din naman yung mga kamatis, kalahati lang muna ng ating mga hiniwa. Pagkatapos ng kamatis, ito naman ating mga sibuyas na hiniwa. At yung luya naman ay lalahatin ko na since konti lang naman yung luya. Sunod ko namang ilalagay itong mga salay ginto. Kung magtatanong naman po kayo kung anong klaseng mga isda bukod dito sa salay ginto na aking ginagamit, pwede naman po yung mga isda na meron po sa inyong lugar. Kung ano po yung mga available na isda dyan, yun na lang po ang gamitin ninyo para po mas makatipid o makamura po kayo. Ngayon naman ilalagay natin pang ibabaw yung mga kalahati ng mga ating hiniwang gulay kanina. O panangkap natin dito sa ating niluluto. Ngayon naman ilalagyan ko lang ito ng siling berde. Sa pantimpla naman lalagyan natin ito ng asin. Konting asin lang muna at lalagyan din natin ito ng patis. Kasi mas malinamnam pagka may patis talaga. At optional lang naman kung gusto nyong lagyan ng bechin o pampalasa. Ngayon naman binubuhusan ko lang ito ng ikalawang hugas ng bigas. Masarap kasi yung hugas bigas pagka isinabaw mo sa niluluto mong isda na may sabaw. Dito sa lugar namin ang tawag namin dito ay pinangat. Yung iba naman sasabihin ay sinigang sa kamyas. Pwede rin namang pinangat sa kamyas. Kayo na ang bahala kung anong tawag. Ang mahalaga ay nakapagluto tayo ng masarap na ulam ngayong oras na ito. Para sa ating berdeng dahon, gagamit ako dito ng talbos ng kamote. Pwede rin kayong gumamit ng kangkong o kung ano pa yung mga gulay na available dyan sa lugar nyo. Parandalian ko lang itong tatakpan para nga kumulo siya at malanta na nga yung ating mga talbos ng kamote. Makalipas ang ilang minuto, ganito na ang itsura niya. Ang tip ko lang ay mahinang apoy ang ating gamitin sa pagluluto ng pinangat. Dahil mas masarap ang pinangat kapag slow cook lang ang ating ginamit. Mas tumatalab kasi yung mga pampaasim na ating nilalagay, lalong sumasarap at nanunuot hanggang tinik yung mga linamnam ng ating mga inilagay na sangkap. Kung nakarating ka pa sa part ng video natin na ito, baka naman pwede mag-follow ka na dyan at wag mo na rin kalimutang mag-like. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para naman alam ko kung saan nakarating yung ating video. Baka naman pwedeng mag-comment ka rin kung ano yung pwede nating isunod na iluto para naman makita ng ating mga kababayan.